Hi mga palangga! Kamusta kayo? It's been a while and I was so busy for the past days kasi galing kami ng Sagada Mountain Province. Ayun, nag-travel kami doon kaya sobrang sobrang busy ang person. Tsaka pagod na pagod kasi puro trekking doon, akyat dito, lakad doon, ganun. So, pero masaya naman yung naging past few days ko. Anyways, kahapon galing ako ng Pag-ibig branch kasi nagbayad ako ng Pag-ibig housing loan, monthly amortization, tsaka nag-advance principal din ako. And napansin ko ang dami mga applicants na kumukuha at nagre-request ng Pag-ibig loyalty card. And since nandun na rin naman ako, so I decided na kumuha na lang din muna ako ng Pag-ibig loyalty card plus. And in this video nga mga palangga, I will share to you kung ano nga ba yung mga step-by-step process na experience ko on how I got my Pag-ibig loyalty card plus. Sabi, the reason daw kung bakit may plus na yung kanilang loyalty card kasi dual purpose na siya. So before kasi talagang ID lang talaga siya, like yung loyalty card. Pero ngayon, meron na siyang option na magagamit like a debit card. So, isa na siyang ID card ni Pag-ibig plus a debit card na rin siya. And meron silang dalawang partnered bank sa pag-i-issue ng kanilang loyalty card plus na debit card. So, yung isa is yung AUB at yung nakuha ko naman is itong partner nila with Union Bank. And for me, this is very helpful kasi meron na akong option na magagamit, especially kapag magkiklaim ako ng mga proceeds or kapag magpa-file ako ng multipurpose loan kay Pag-ibig. So, instead na i-transfer pa nila sa iba kong mga bank account, which usually takes days. So, meron akong option to use my Pag-ibig loyalty card to receive those proceeds or to receive those funds. Especially recently din na nag-sign up ako with Pag-ibig MP2. So, kapag after 5 years, once na mag-mature na yung MP2 ko, so MP2, I have the option to use my loyalty Pag-ibig card to receive those proceeds. So, na-avail ko lang itong loyalty card plus mga palangga sa mismong branch ni Pag-ibig. At dahil nga ay government agency siya or government financial institution, so expect talaga natin na mahaba talaga yung pila. Pagdating ko doon mga 7 AM, mahaba na agad yung pila. Kaya ako nagbabalak din kayong kumuha ng Pag-ibig loyalty card plus. So, agahan nyo na rin mga palangga para nandun agad kayo sa pila. Normally, nag-open siya mga 8 AM, pero nakapila na agad kami doon. Tapos, nag-assist na sila starting ng mga 8 AM. So, ayun, medyo may katagalan yung pagpipila. And meron pala siya mga palangga na 4 na requirements para makakuha tayo ng Pag-ibig loyalty card plus. So, one requirement nga doon is yung loyalty card form. Available naman siya online. Napansin ko na downloadable din siya. So, pwede natin siya ma-download. Tapos, kung may printer naman tayo, so, pwede natin i-print na, tapos pilapan para pagpunta natin ng branch, diba? Hindi na kailangan natin magsulat pa. Pero, available din siya sa branch. Sa case ko nga, dahil doon ako napag-decide na kumuha ng loyalty card. So, nahingila ako ng form doon sa guard. Tapos, doon ako nag-fill up habang nag-aantay sa pila. And number 2 requirement is kailangan active Pag-ibig member ka with 1 month latest contribution. So, I think given naman talaga itong requirement na ito na kailangan active member tayo ni Pag-ibig para natin ma-avail or ma-take advantage yung mga services na ina-offer nila. Same goes with the other services like multipurpose loan, housing loan, tapos yung Pag-ibig MP2. So, kailangan dapat active member tayo ni Pag-ibig. At dahil nga active member ako ni Pag-ibig, so napaisip ako na i-take advantage ko na lang din lahat ng mga perks and offers and benefits na pwede ko ma-avail as a member ng Pag-ibig. At bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong contents, tapos matagal ka na nanonood ng mga videos ko, maybe it's time for you na to consider clicking that subscribe button to support me with this platform. Maraming salamat po. And the second requirement is 2 valid ID acceptable to the fund. Di ko lang sure kung ano ibig sabihin ng acceptable to the fund, pero ang pagkakalam ko lang basta is 2 valid government IDs yung kailangan i-present. And sa case ko naman, wala namang problema since meron naman akong 2 government IDs na na-present ko, which is yung National ID at saka yung UMID ID ko. May mga napansin din ako doon na isa lang yung ID na na-present nila, like passport lang, isang valid ID lang. Pero na-consider naman siya ng staff nila, so baka makonsider rin naman. Pero dahil available naman sa akin yung 2 valid ID na meron ako, so 2 ID na lang din yung na-present ko doon sa staff para sure. And fourth requirement is payment of 125 pesos. So, meron siyang charge mga palangga
So, siningil ako at nagbayad ako ng 125 pesos. Hindi siya nag-accept ng other forms of payment. So, cash lang talaga. So, make sure magdala kayo ng pera na 125 pesos. Sa case ko kasi, cash lang talaga yung siningil nila eh. So, not sure with the other branch kung nag-accept pa sila ng GCash or other payment sa mga e-wallets, ganun. Pero, mas maganda na magdala na kayo ng cash na 125 pesos para dito sa fee or charge. And nakakatuwa mga palangga kasi nakuha ko agad siya on the same day. Ang pinakamahatagalan talaga dun is yung pila. Pero nung turn ko na, so, ayun, nag-start na agad yung process. Like, binalidate nila yung information ko, tapos yung mga contact details ko, tapos pinicturan, nag-biometrics, tapos nag-signature. Then, after ko magbayad, that's it, inabot na agad sa akin yung aking Loyalty Card Plus. Ganun kabilis. Kaya sobrang na-amaze talaga ako. Kasi may mga napapanood ako mga videos na kailangan pa daw siyang balikan sa hapon, ganun. So, inisip ko na baka kailangan ko pa siyang balikan sa hapon, di kaya sa mga susunod na araw bago ko maklaim yung card. Pero hindi, talaga sobrang na-amaze talaga ako yung pagkatapos ng process, tapos nagbabayad na ako dun sa fee. Sabay abot na sa akin nung card. So, sobrang na-amaze talaga ako. Like, real time ko talaga nakuha yung aking Loyalty Card Plus. Ito yung binigay nila sa akin, tong envelope na may nakalagay na UB kasi yun yung partnered bank nila nung Loyalty Card Plus. Tapos ang laman nito is yung resibo na binayad ko na 125 pesos. Tapos, meron din dito yung papel na kung saan nakalagay dito yung PIN code, yung temporary PIN code nung debit card or nung Loyalty Card Plus. Kasi pwede natin siya ma-update sa mga ATM. So, dito nakalagay yung PIN code sa loob. Ayan. And also, yung card mismo, yung Loyalty Card Plus. So, ganito yung itsura niya mga palangga. Ayan, may picture ako. Ayan, may picture. Real time talaga siya, nakakatuwa. Tapos may signature, tapos nandito yung Pag-ibig mid number. Tapos sa likod naman, dahil nga debit card siya mga palangga, so ayan, meron siyang magnetic stripe. Tapos meron na siyang option for tap to pay. So pwede natin siya magamit pambayad sa mga merchants. Tapos powered by Visa na rin siya. Naka-indicate dito yung card numbers, yung security code, tapos yung expiration date, at saka yung magiging account number ko kay Union Bank. Pagka-uwi ko mga palangga, tiyatry ko siyang i-link doon sa virtual Pag-ibig ko, doon sa app. May option kasi doon to link your loyalty card. Tapos, tiyatry ko din siyang i-add doon sa aking Union Bank app since meron na ako account number. So, tiyatry ko i-add yung account number o di kaya yung card number. Pero nag-error siya mga palangga. Yung error na lumalabas na unable to validate daw. Tapos, we cannot proceed at this time. So, yun yung mga errors na na-receive ko. Tiyatry ko siya ng ilang beses. Pero ayaw pa rin talaga. So, ang ginawa ko, tumawag ako ng customer service ni Pag-ibig para i-double check kung baka may problem ba dun sa card ko. And I was told na mag-antay daw ng 24 hours kasi for activation pa daw kasi siya. And normally, activation daw with Union Bank card is nasa 24 hours. So, wait ako after 24 hours bago ko siya ma-add or ma-link dun sa Pag-ibig app ko at saka dun sa Union Bank app. And alam nyo ba na pwede natin din magamit itong Pag-ibig Loyalty Card Plus as additional form of ID. Yun nga lang, hindi siya most acceptable kasi may karamihan ng mga acceptable IDs lang talaga is yung mga sikat like yung mga UMID ID, passport, yung national ID. Pero we can use this card naman as a secondary ID para additional ID din natin. Plus, the good thing is additional savings account pa natin kasi ma-access natin yung account niya dun mismo sa partner bank. Tapos, pwede natin siya gamitin as additional savings account. Plus, pwede pa natin magamit yung card sa mga payments, diba? Kasi Visa card na rin naman siya or Visa debit card. Ang dali lang ng mga requirements na yun, mga palanggas. Totoo sa inyo, requirements lang talaga dun is yung ID tsaka yung form. Pero the rest, given naman yun na kailangan meron talaga tayong Pag-ibig number or Pag-ibig member tayo na active. Tapos, magdala na rin kayo ng cash na 125 pesos. So, again, sa pila lang talaga mahaba. Pero kapag turn mo na, di ba, sobrang bilis lang. I'm not sure with the other branch kung same experience or same process ba sila. I hope. Para maranasan nyo din yung naging experience ko, which is very smooth lang talaga. Tsaka real time
ko nakuha itong Loyalty Card Plus. So, yun yung pinaka na-amaze talaga ako. So, that's it, Pansit. If nagustuhan niyo itong video na to, please hit that like button para naman ma-recommend ni YouTube algorithms sa iba nating mga palangga. At kung may mga other questions kayo, especially kapag may issues kayo sa pag-ibig nyo, please reach out directly na lang po sa kanilang customer service for accurate info and for further assistance. Maraming salamat sa panonood. Ako muli ang inyong palagang si John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!